Putang ina, magtrabaho ko dyan. Ayaw ko lang ma-insulto ang Pilipino. Pero, putang inang trabaho na yun. Trabaho ka. Wala yung mga editorial, you know, pero ito, kung live diretso, mas mabuti, makinig ang tao. Wala naman ako, wala kaming, si Marcos hindi dapat mawalaan ng tulog. Gusto ko siyang magtrabaho dyan for 6 years. He was elected by the people for 6 years. Putang ina, magtrabaho ko dyan. Dokin mo yung mukha mo dyan sa misa. You work. We paid you. We elected you and we are paying you. Magtrabaho ka. Do not worry. Nobody but nobody is interested or are natanggalin ka. It's a waste of time. Ganon din, babalik tayo. Palitan mo presidente, so bakit? Kung ang anak kong vice president maging president, would you think that this country would be better than what we have now? It's not a guarantee just because I'm not interested. As a matter of fact, I'm praying that he should live until the very end of the term. Wala akong ano kay Marcos. Gusto ko siyang magtrabaho kasi binoto natin siya. Magtrabaho ka dyan. Ba't gawain mo para sa bayan? Ngayon, pagkatapos ng 6 years term mo, then makita mo na magsalita ng tao and we will give you the verdict whether or not you were worth the vote. Yun lang na, hindi mo kailangan i-oust mo yan, ikudita-kudita, wala yan. Pagkatapos nila, sabihin mo lang, ikaw, ang grado mo, ito. Pag maganda, 95 ka, Mr. Marco. Ganyan lang yan. Pero yung mga takot-takot na yung, wala yan. Relax ka lang. Walang interesado, utang ina. Walang, Inday, wag kang pumasok dyan sa presidency. Putang, susmay. Galing ako dyan. Ayaw ko lang ma-insulto ang Pilipino. Pero, putang inang trabaho na. Trabaho ka. Ako, magising ako alas 11. Magkain ako, ligo, kain. Tapos bihis, punta ng opisina. Pagdating doon, trabaho na. Matapos ako niyan, alas 10, alas 11. Sa barge ako, babalik ako. Di ako natutulog ng Malacanang eh. Dito lang ako sa likod. May mga bahay-bahay dyan. Tapos, umaga, ganun. Kasi ang sweldo mo, ganun lang. O ako, ito, nakikinig si Inday. Iwasan mo yung president. Bigayan mo yung mga ambisyoso. Na ngayon, kung yung may mga ambisyo maging presidente at may sariling agenda sila para sa kapakanan nila, ay, ibang istorya. Okay, Semenay.
Sir, maghapon. Sir, dineclare ng mainsog yung June 30 na National Protest Day. Yan yun pa, kaliwat ka ng ginagawang rally ngayon sa Pilipinas at Oo. sa abroad. Ano po masasabi po ninyo dito, sir? Well, it's not, ay maisog is a group of, ano yan eh. It's not me actually. Maisog is not me and me is not maisog. Iba yan, may ibang mga ano yan, ibang tao yan. Brainchild nila yan. Mga negosyante, gano'n. Kaya nagkakalat ng gano'n. I cannot say anything. But I hope that whenever there is a rally, it should be peaceful. And the people must be law-abiding. Kasi ako, presidente ako, ayaw ko ng gulo ng bayan ko. Yan talaga. Ayaw ko. Kasi naging presidente ako. Not even the slightest disturbance. I would not wish it upon my country. Sir, balikan ko lang yung kay Dilima. Sabi niya, mananagot daw po kayo, sir. Sagutin ko siya. Yung sabi niya, sir. Baliktad na ito ngayon. Siya na magligaw sa akin. Mananagot ako ba? Ano, isagot ko sa kanya. Pero sige, okay lang kung medyo gumanda ba siya, bumata ba? Kasi pag hindi na, Sir, balikan ko lang yung sa... mananagot. Siya yung nagkalat dyan at tapos may exhibition pa siya. Di ba? Kita na lahat ng buong bayan. May exhibition siya na believe ako po tayo na. May sound effect pa. Sir, recently, Vice President Sara posted and Patay, one nga, ito si back to Dilima. Dilima, baski anong gawin mo? Baski anong gawin mo? Baski anong dasal niya? Magpalansya sa krus. Yung ginawa niya, she has shamed for generations to come. Yung magdadala ng pangalan niya. Nandyan pa yan niya, puro delikadesa, wala na lang, wala na magkapati ako talaga. Ayaw ko. Kasi, alam mo, may mga anak rin akong babae, nanay ko. Pero, tapos ka na sa huwag kang sumobra kasi lumabas yun uli lalo ka ng babaon. Do not tempt the gods. Find your peace where you are now. Huwag kang kumalikot ng away kasi pagsisihan mo yan. Anong babawiin mo sa akin? Hindi ba na ako nag-rock and roll? Okay? Sige. Sir, recently, Vice President posted po and confirming that three Dutertes will run for a senator this upcoming 2022 midterm elections. For the record, how true po? Yung tatlong presidente,
Na mabuti ito, nandito tayo sa Tacloban, dito natin malaman ang totoo. Nawala ka kay Inday. Sus Mario, sus nito. I-jamming ka niya na gusto. Wala naman, pag balabag yung mga tanong, ito si ano, sagutin ka ng balabag niyan. So kung makikita dito, tatay pati dalawang anak magtakbo ng Side snapshot. ano ba? Ma'am, auntie, hindi na ako bumalik ng politika. Tapos na po ako. Laos na ako. Wala na akong panggastos, wala na lahat. Ang naiwan sa akin siguro yabang. Hindi naman ako galit. Wala akong galit. Si Diling wala may galit sa akin. Akala niya ako yung, anyway. Pero wala dyan kay Inday. Alam mo si Inday pag saan ka nakikita ito magsabi tatay pa dito, dalawang anak magtakbo ng Senado. Ano gawin namin sa Senate? But palagay natin tatakbo kayo, manalo kami. Magharapan kami ng ama doon sa Senate. Ano gawin namin doon? O anak, buto tayo dito ha, itong ano na ito. Ikaw, ayaw ko, kontra ko dyan pa. Loko na. Kung mo wala kay Inday, huwag kayong kumagat kay Inday kasi si Inday, ano yan. Kagayag ko rin yan. Pero ako nag-mellow na ako, matanda na. Follow up? May follow up ka, wala pa, diba? Or, okay ka na? Si pa naman, News FM. Former President, atin po ba kayo sa zona ni Vice President Sara? Again, medyo... Atin po ba kayo sa zona ni Vice President? Hindi ko nga alam yung imbitado. I am not even sure if I'll be allowed to go around building yan. Tabuhin ka ng security. No, iniwan ako na-imbita noon. So, I do not expect to be invited. Baka hindi ako karabat-dapat nandoon. Follow up. Wala. President Duterte, yung I do not expect to be Presidente, na-mention niyo po sa inyong mga speech na kailangan na po natin i-revise yung Constitution. But right now na sa Marcos administration, yung ano mo, parang nag-iba na ayaw mo na. Yung ano mo po dito. Well, at that time, iba yung motivation ko. Itong sanang Congress, tama yung Parliament para mas madali. Pero kasi itong kanila, I suspect, kaya ako at this time I'm raising the red flag, itong term extension na one term only. Yan lang ang i-resign nila. Mag-charter change, wala yung charter change. Mag-charter change, pero yun lang, one sentence lang. Pagkatapos yan, tapos na yung constitutional convention o constitutional whatever. Okay, another from the news. Meron because somebody, I suppose that somebody is interested. Yan ang mahirap. Yan ang mahirap. Kasi itong history ng Pilipinas, hindi naman lahat presidente dumaan.
Pero may ibang dumaang presidente na pag nakaupo dyan, gusto nila na hanggang habang buhay na. Demokrasya to eh. Ang demokrasya needs changes. Para iba-ibang leader, Ilocano, Waray, Ilonggo, Muslim, Bisaya, ganoon ang ng konstitusyon. Hindi po suluhin mo lang isang pamilya. The Constitution guarantees equality. Dapat yan, someday may Waray na presidente, tapos may gano'n. May Ilocano, may Bisaya, may Muslim, para yung vibrant democracy. Dapat gano'n. Dapat gano'n ang mga yung future generation sa utak nila na periodic changes. Bigyan lahat to be fair.